Yes, Lord. Inaanyayahan po natin ang lahat na dumako muli sa presensya ng ating Panginoon sa pagsisimula po ng ating gawain sa gabing ito. Hallelujah. Tayo po'y umawit na may papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo. Amen? Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang hawin ko ito. Patawarin mo, gawin na po natin ang panalangin. Sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Tunay na pagtama,
ng Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa gabi na ito. Ama, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasambahin kundi Ikaw. Panginoon, nagsimula na naman, Panginoon God, ang gawain na ito. Nawas ang banal na Espiritu ang patuloy na sumaamin. Kaya mo, Ama, na maging matagumpay ang aming pakikinig, ang aming pagpupuri, ay pangunahan mo ng banal na Espiritu. Kaya mo, ang aming mga boses, ang aming mga lakas, ay magamit namin sa pagpupuri sa iyo. Tulingaw Diyos na hindi kami magtatagumpay kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya dalangin namin, Ama, continue to fill us by the Holy Spirit at magtagumpay kami sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang, Ama, ang aming mapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Lord! Hallelujah! Bigyan po natin ang pinakamalakas at pinaka-the best na palakpakan natin, Panginoon! Amen! Hallelujah! 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 Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Sabi niya kanina sa katuruan at tinuro sa atin, wala pong coincidence at wala pong aksidente na tayong lahat ay narito, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya tayo patuloy na magpuri sa Kanya. Awitin po natin ang This is the Day! Amen! Hallelujah! Oh
sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord, your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels rise. All creations rise. Oh, you are lifted high. You are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, come on, church. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Song forever. We'll sing the song forever. Come on, sing. We'll sing the
Praise the Lord. Thank you. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. This will be our last night, and tomorrow will be our last day. Mamimiss namin kayong lahat. And, gustuhin man po namin na i-extend ito up to December 24. Pero hindi na magawa sapagkat almost our church members also in Manila are busy. Meron din po silang importanteng lalakarin at gagawin. Though we do not celebrate. Amen. Hindi po kami magse-celebrate. Pero binabati ko po kayong lahat ng Happy New Year. At nawa pumasok po ang 2026 sa atin na lahat tayo matatag sa paglilingkod at pananampalataya. Uuwi na yung mga taga Cebu next year. Amen. Mag-uuwi na rin ng mga taga Cambodia next year. Sa kanila pong mga ministeryo na ginagampanan ng mga taga Janet at Dimawit ay uuwi din po sila agad papunta sa Aurora. May iwan na naman po ang Bunga, Putlan at General Luna. Pero nag-imbita po kami kung gusto niyo po pumunta sa ating anniversary sa main church this coming January 4. Please come and join us in our 24th anniversary sa Holy Joy, Philippine Holy Joy, Las Piñas. Kayo po ay aming inimbitahan. Amen. Pwede naman po kayong matulog sa church. Maluwag po ang church. So, kung gusto niyo pong lumuwas, kayo naman ang lumuwas sa amin sa Manila, free po kayo, natatanggapin po namin doon sa main church. Amen. We will serve you with all our hearts. Kami daw po ang bahala sa pagkain ninyo, kayo ang bahala sa pamasahin nyo. No, inuulit ko lang yun. Malinaw. Kami ang bahala sa pagkain ninyo, kayo ang bahala sa pamasahin ninyo. Amen. Gustuin man po namin talaga na i-shoulder lahat, but credit is good, but we need cash. So, hindi po talaga, hindi na talaga kaya ng spirito ng aming mga bulsa na talagang ganun. Pero salamat sa Panginoon, kami po ay masaya na nakasama kayong lahat. Amen. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa Christ. Mamimiss ko talaga kayong lahat. Talagang yung sama-sama natin ganito, that the first family camp gathered, and we pray na sana, ipanalangin natin sana na ang family camp natin mangyari ng 2 beses sa isang taon. Yung bakasyon yung bakasyon ng isang taon ay gawing 2 beses. Amen. Mga taga Cebu, ipanalangin ninyo na at mga taga Cambodia, ipanalangin natin na God will support, God will provide lahat ng pangailangan. Kasi gusto natin lahat kumpleto tayo. Siyempre, mas maganda yung kumpleto tayong ganito na sama-sama. And if you are willing, kung gusto niyo pong sumama sa amin sa lakad namin, this coming February, we are going to Cebu, Holy Joy Church. Amen. So, yun po yung aming plan na anniversary po ng, ang Bunga, anong anniversary ng Bunga? Nasa August? Anong nasa August? Last week. Pakisulat nga po, last week of August is Bunga. Ang Putlan, Pastor Arcel, April 8, first week of April. Okay, first week of April. May! And then, General Luna, meron na ba? Wala pa. Janet. August kayo last week? August 23. So, gagawin natin ngayon, pagkagaling natin sa... Hindi pwede magsabay. Thanksgiving. So, November na yon. October. November 2nd week. Sabay na siya, anniversary at saka Thanksgiving. O para tipid. Ayos na yon. Amen. So, bali November na. Second week.
November 2nd week ang bunga. And then Janet will be August, last week of August. Alam niyo kung bakit nagkakalendar po kami. Kung halimbawa pong gusto nating puntahan ang Janet at Dimawit, pagsasabayin niyo ba? Pagsasabay po. So pag halimbawa gusto nating pumunta ng Janet, kayong mga taga Nueva Ecija, malapit lang kayo, pwede kayong pumunta sa Janet. Pwede naman silang matulog sa inyo, di ba, Pastor Aloyda? Ikaw din ang bahala sa pagkain, silang bahala sa pamasahe. Amen? So, ano lang yan? Kumbaga, kasi gusto natin lahat ng churches natin. Okay, ang Cambodia. Ang Cambodia, kailan ang anniversary? Thanksgiving, kailan? December? Mga December, second week? Depende. Sa birthday ko na lang. Yun, December daw, Cambodia. So, kung gusto niyo pong pumunta ng Cambodia, siyempre, mag-prepare din po kayo ng pamasahe at mag-prepare din kayo ng pagkain. Doble po. So, yun po yung plano natin, na lahat po ng mga branch churches ay madalaw po natin para po, para fair, para, kumbaga, hindi man po tayong lahat makapunta. At least, yung iba sa atin pwedeng pumunta sa Janet at sa Dimawit. Yung iba naman pwedeng pumunta sa Putlan. Yung iba naman ay pwedeng pumunta. Kasi kayo, dikit-dikit lang kayo dito. Kaya pwede lang kayong magsama-sama. Amen. So, yun ang maging panalangin po natin. And next year, amen, sinasabi na po namin sa inyo na next year, we're planning that Philippine Holy Joy Church will go to Korea. Yun po yung plano, sabi ni Pastor Jong. Pagka ganito tayong karami, isang eroplano tayo. Isang eroplano. So, that is really the plan, na lahat po ay makarating daw sa Korea para, amen. Annyeonghaseyo! Hindi tayo pareho. So, yun po yung mga binabalak po natin na mangyayari this coming year, 2026. Ang aming pong anniversary po ay every January. So, kaya po, yun po ang kinakalendar namin. And please, mga pastors ng Philippine Holy Joy Church, please submit also your birthday. Amen, mamaya kay John Paul. Amen, malay nyo mapadala namin kayo pag-araw ng inyong kaarawan. Kasi mas wag nyo munang isulat kasi magbe-birthday pa si Pastor. Magbe-birthday pa si Pastor. Magbe-buena mano kagad si Pastor Oliver. January nga pala to. Pero okay lang naman. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At masaya po tayo na ganito po yung Philippine Holy Joy Church. Kanina nga, habang nakikinig ako ng salita ng Diyos at nag-interpret ako, nung sinabi doon na from the very beginning, God already written the name of Philippine Holy Joy Church in heaven. Natutuwa ako na sabi ko, Lord, salamat na unawaan naming mabuti na hindi namin pinlano, pero sa'yo, pinlano mo lahat. Hindi po natin inaakala na tayong lahat ay magsasama-sama sa iisang iglesia. Sa isang iglesia ng Philippine Holy Joy Church. We do not expect. Amen po ba? Ako, lalo na po ako, galing po ako sa Aurora, meron po akong sariling iglesia na kinabibilangan at independent. But God allowed me to go to Manila. Noon pa naman po, nung bago ako mag-graduate ng Bible School, sinabi ko na sa Panginoon, Lord, wag mo naman akong dadalhin sa bundok. Yan ang po yung panalangin ko, Lord, di baling magministeryo ko, wag mo lang akong dadalhin sa bundok. Naalala ko tuloy yung sinabi ng Diyos kay Peter, kung saan hindi mo gusto, doon kita dadalhin. Doon nga ako dinala ng Diyos sa bundok. That's why I learned from the Lord na pinagtiisan ko for 9 years sa loob ng 9 na buwan ay sa 9 na taon ako po ay nanirahan sa Aurora at ipinangalagaan yung iglesia na ipinagkatiwala ng Panginoon. And afterwards, akala ko before that, nung nag-8 taon na po ako sa Aurora, ang sabi ni Pastor Jong sa akin, can you please go to Manila and help me to the ministry? Yun po yung sinabi niya sa akin. Yan, alam po ng mga taga Philippine Holy Joy Church Manila na ayoko po sa Koreano. Kasi dala na po ako sa kanila dahil
sa Bible school, mga Koreano na yung mga kasama ko. Amen. Yung kala namin, sasabihin ng teacher namin, sino ang gusto ng ballpen? Lahat naman kami nagtataas ng kamay. Kasi libre lang po yung eskwelahan namin, wala kaming tuition fee. Kaya pag sinabing, sino ang gusto ng ballpen? Lahat naman po kami nakataas. Yung pala nakapost kami, ito ang nangangailangan ng tulong. That's true. Kaya sabi ko, ayoko na ng Koreano. Amen. Ayoko sumama sa Koreano. Pero nung nakilala ko po si Pastor Jong sa seminar ng Berea at that time, sinabi ko na lang, uy, okay itong pastor na ito. Kahit na ganyan siya, he's really good. He's really a missionary in the Philippines. Talagang ayos siya. Pero ayoko pa rin siyang makasama. Ayoko pa rin. Pero habang nagluluwat na magkakasama po kami sa seminar, nagpapaawit po ako sa seminar nila, yun, na sinabi niya na nga sa akin, pumunta ka ng Manila, tulungan mo ako sa ministry. At that time, nagdadalawang isip ako, ayoko ata, kasi mahirap na iwan ko naman yung iglesyang ipinagkatiwala sa akin. And praise the Lord, God allowed me to go to Manila kasi nga nandyan na si Pastor Jing noon. Nakagraduate na siya ng Bible School, pwede na siyang iwanan sa ministeryo at magiging pastor na siya. Kaya yun, napunta ako sa Manila. Nung napunta na po ako sa Manila, hindi ko inakala na ngayon po, ako po ay nasa sa Philippine Holy Joy Church ng 20 taon. I am already 20 years in Philippine Holy Joy Church. Akalain niyo po, 20 years na po kaming magkasama ni Pastor Jong sa ministry. Talagang hindi ko inakala. Amen. Lahat ng mga pastor, iniwan na siya. Ako lang naiwan. Amen. Opo, mandaming nag-aalisan na po. Sina Pastor Romeo, Pastor Dennis, Pastor Jerry, amen. Dami po nila, iniwan po nila si Pastor Jong. Pero eto po ako, napaka-faithful. Amen. Naiwan ako sa Philippine Holy Joy Church. Pero natutuwa ako. Bakit? Kasi kung di ako nanatili, hindi ko kayo nakilalang lahat. Kaya niloob talaga ng Panginoon na magkasama-sama po tayo sa iglesia po ng Philippine Holy Joy Church. Amen. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. And we hope and pray, kung loloobin ng Panginoon na dumami pa ang Philippine Holy Joy Churches. Amen. Para mas marami pa tayong, mas maraming mga kabataan na magpastor at pastora. Nananalangin po talaga kami. Nandyan po ba si Kares? Sasa si Kares? Kares, nasa ka? Pwede ka bang tawagin dito? Amen. Pwede po ba namin tawagin yung panganay naman ni Pastor Arcel? Panganay ni Pastor Arcel? Nandyan din? Pwede kayong pumunta rito. Pwede po ba namin tawagin yung panganay din po ni Pastor Oliver? Si Yana. Pwede na rin po namin tawagin yung panganay ni na Pastora Loida. Nasaan si Angel? Nandyan ba si Angel? Dito Angel, punta dito. Yung mga anak ng pastor, kailangan makita. Hallelujah, palakpan nga po natin ang Panginoon. Siyempre, yung pinakamatanda sa kanila, pwede pa ba tawagan namin yung bunso namin, si God? Amen, dito ka. Microphone please. Pakakantahin natin ang mga anak ng pastor. Amen. Please, Pastor Oliver, help them. And also, drummer. Yung ampon namin, Dimple. Hallelujah. Sino candy mo? Mamaya na yung candy mo. Bibigay ko kay mama mo. Kay mama niya. Alam niyo yung 10,000 reasons? Opo. 10,000 reasons. Sige, Kakailaw? Yan.
Okay. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. Yes, I will without you. It's time to sing. Your song again. Forever may pass, ever last before. Let me be singing when the bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich anger. Your name is great. Yeah. Thousand reasons for my heart to cry. Amen. Bless the Oh my soul. I worship Your oh, I worship Your Amen. Praise the Lord sa mga pastor's kids. Pinakamalaking population sa amin si Arcel. Oh, siya 3 anak, si dala-dalawa lang, tapos si pastor ay 1. Kaya po matitipid po talaga ang mga Pilipino ni Joy Church na mga anak. Kaya po inutusan ko po yung mga worker namin na mga anak sana. Kaso hindi na pwede. Kulubot at sarado na. Kaya hindi na pwede. Kaya next time po, amen. Ang pakakantahin naman natin dito, yung mga anak ng mga nag-youth camp noon. So, yun po.
Ayan, kaya sila naman po ang paawitin natin dito. Kaya next pagpunta natin dito, mag-ready na yung mga anak ng mga nag-youth camp dati na ngayon ay may anak na. Yung mga wala pang asawa, baka next year may asawa na sila. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Please open your Bible to James chapter 5. Verse 1 hanggang verse 6. Magsiparito kayo ngayon, sabi niya, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karilitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay may mga bulok at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy, nalalamunin ng inyong laman. Kayo'y nagtipo ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid, na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Purihin ang Panginoon. Stand firm in Christ with poor in spirit. Every one of us here on earth, here in the world, are aiming to be rich. Lahat po tayo. At ang nagiging dahilan minsan kung bakit tayo po ay nahadlangan sa ating paglilingkod at pananampalataya, sometimes it's because of what we have in our lives. Kung anong meron tayo, yun yung minsan nagiging hadlang sa bawat isa po sa atin. At hindi natin iniisip na mas mahalaga ang Panginoon sa ating mga buhay, and we considered everything that we have is the most important thing in our lives. Yun yung iniisip natin. At alam niyo po ba na kapag binasa natin ang Biblia, ang sabi doon, anong pakinabang na makamtan mo man ang lahat ng bagay kung mawala naman sa iyo ang buhay? And that is Jesus Christ, because only Jesus Christ is the life. No? Sabi ng Panginoon, ano ba ang mangyayari sa iyo? Kapakinabangan ba ang mangyayari sa iyo kung mawawala sa iyo ang buhay? Makakamtan mo man ang lahat, pero mawawala naman sa iyo ang buhay. Kaya, dito sa binasa nating talata, Apostle James, o si Santiago po mismo, ay nangungusap. At sinasabi niya doon sa mga mananampalataya, he's talking about that this letter is to the churches. This letter cannot be given to the unbelievers. Dahil alam ni Santiago yung sinabi ng ating Panginoon, huwag mong ibibigay ang perlas sa mga baboy. Amen po ba? They were considered as pigs and dogs. Bakit? Sapagkat kapag binigyan mo sila ng perlas, sisirain lang nila yon. Hindi nila yon pahalagahan. Amen po ba? Pero kapag yung perlas ibinigay mo doon sa marunong mga laga, iingatan niya yan. Amen po ba? And we know what is our great pearl. Our great pearl is our salvation, our eternal life in the Lord Jesus Christ. Amen? Yun yung pinakamahalagang bagay na meron tayo ngayon. Maybe we don't have our riches, we don't have our treasures, wala tayong kayamanan katulad ng kayamanan ng sanlibutan, pero meron naman tayong Kristo na tunay na nagmamahal at nag-iingat sa bawat sa pusa atin. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. He is the one. Amen. Siya yung talagang patuloy na nagpapala sa atin sa mga spiritual na bagay. And I'm so thankful na kaninang habang naunawaan ko, Lord, salamat kasi bakit? Sino makapagsasabi na ang katulad namin ay isusulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay bago pa itatag ang sanlibutan? No? That's why, siguro kung naintindihan lang po natin yung mga itinuturo kaninang umaga,
you were really, amen po ba, will be amazed on the love of God. You will be amazed on the grace of Jesus Christ sa bawat sa po sa atin. Kaya nga, sinasabi doon na hindi nangangailangan ng Diyos ng orasan. Hindi nangangailangan ng Diyos ng tinatawag na, amen po ba, yung generation. Sapagkat ang Diyos ay siya ang lahat. He holds everything, even our time. Amen? Kaya nga po, bago pa po tayo dumating dito sa mundong ito, yung plano ng Diyos tapos na. Di katulad siya ng tao. Tayo kahit na nagpaplano tayo, binabago natin mismo yung plano natin. Amen? Hallelujah. Sasabihin natin, ganito ang gagawin natin. Pero later on, we will change our mind. Tsaka ko na lang gagawin. Amen. Pero ang Diyos hindi po. Kung ano po yung kanyang binalak at pinlalo noon, tatapusin niya po yon hanggang sa katapusan. Hindi nagbabago. At yun yung tunay na ipinagpapasalamat natin ngayon. Bakit? Sinama tayo ng Diyos sa kanyang plano. Amen po ba? Even we became descendants of Adam. Naging descendants tayo ng Adam. Galing tayo lahat sa kanya. And because Adam became sinners, we become also sinners. Amen po ba? Yung lahi ni Adan ay naging makasalanan din. At dahil dun sa kasalanan ngayon, lahat tayo ay mapapahamak. But thank God, because spiritually, we became descendants of Christ. Hallelujah. Naging descendant tayo ni Kristo. At nung naging descendant tayo ni Kristo, we are inheritors of eternal life. We are inheritors of God's kingdom. Yun yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Sino tayo para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? None of us are really qualified. Walang sino man po sa atin ang kwalipikado na pumunta roon. Pero tignan niyo po, kahit na ang plano ng Diyos para sa atin ay tayo po ay para kay Kristo. Na ang pinlano ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin, that we are created for Him. Through Him and for Him. Pero alam niyo po yung plano na yun, binabago natin. Hallelujah. Bakit? Mas minahal natin yung sanlibutan na nilikha ng Diyos kaysa dun sa lumikha sa sanlibutan. Nakakalimutan natin na siya yung pinakamahalaga sa atin. Amin po ba na tinanggap ng bawat isa? We came from, galing tayo sa ibang reliyon. Bagamat sinasabi natin kilala natin ang Diyos, pero lahat po tayo iba't iba ang pinagmulan. Kung susuriin natin ang ugat ng ating mga pamilya, iba't iba ang klase ng pinagmulan ng bawat sa atin. Yes, we declare that we know our God, but the truth is, we do not know Him. Actually, we do not respect Him, and we do not really serve Him all our hearts. Pero salamat, bakit? Sapagkat tingnan niyo po, iniahon tayo ng ating Panginoon. Kinuha tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Amen po ba? Sabi doon, sabi kanina, paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos, bagamat siya'y naparoon sa kanila, pero hindi siya tinanggap ng kadiliman. Sino po ba yun? Tinutukoy na kadiliman yan. It is us. Whether you understand it, whether you accept it, but ang totoo, tayo yung tinutukoy na kadiliman na ayaw tanggapin si Kristo, pero tinanggap tayo ng ating Panginoon. Hindi natin siya tinanggap, pero tinanggap tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya di mo ba, kung titignan po natin, amen, yung ating mga buhay simula noon, nung hindi pa tayo nakakakilala, at ngayong nakakakilala na po tayo at mananampalataya tayo ni Kristo, we are much better now. Masasabi po natin, opo, hindi man po tayo mayaman ngayon sa pinansyal, hindi man po tayo mayaman, di po ba? Ang church natin ng Philippine Holy Joy, hindi po mayaman. Amen. Naturingan lamang po tayo na mayroong misyonaryong Koreano, pero yung missionary natin walang pera. Amen. Wala siyang pera. Kaya kami mga pastor ng Philippine Holy Joy Church, kapag tinitingnan po kami ng ibang church, buti pa kayo kasi may missionary kayo, kasi ganito, ganyan, kasi ganyan. Kung alam nyo lang, no? Wala rin. Kasi kung meron lamang kung may pera lang po yung missionary natin, hindi na sana siya nasabugan ng gulong. Ngayon, bago sana yun. Sa bagay ngayon, bago naman yung sasakyan ni Pastor Jong, bagong pintura.
Oh, nabangga ni Pastor Jong yung yung nilagay ng Maynila doon sa kanto namin. Amen. Akala ni Pastor nakalusot na siya pero nabangga niya. So nabakbak po yung pintura. Sabi ni Pastor, bago ako pumunta ng Carlan, papinturahan mo muna yun, Pastor Manny. So napapinturahan po namin. Kaya bago po yung sasakyan niya. Yung loob lang ang luma. Amen. Kasi walang pera. Amen. Walang pera. Amen. Siguro kapag nakikita po nila yung church natin, amen, yung church natin sa Las Piñas, uy, mayaman to kasi ang laki ng church. Amen po ba? Pero ano po ba yung iba doon? Ano po yan? Church o bodega? No, sometimes they look at our church as bodega. Lalo na po ngayon pag nakita niyo po yung gate namin sa Las Piñas, mukha lalong bodega. Ang taas, tapos sliding. Amen. Sabi ko, oo nga, no, naturingan kami nga ang laki ng church namin, pero wala kaming pera. Pero alam niyo po ba, nagagalak tayo. Bakit? Kasi ang iglesia natin, nauunawaan ng katotohanan. Hindi man natin tinataglay yung mga bagay sa sanlibutan, pero taglay naman po natin ang pangunawa sa salita ng ating Panginoon. Of course, we are not still perfect church. Meron pa rin pong kahinaan ng iglesia po natin. Pero nagpapasalamat tayo dahil dun sa kahinaan natin, napapatunayan natin gumagawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi ni Santiago dito sa pinag-aaralan po natin, come, all you who are rich. Kayong mayayaman, pumarito kayo. Pero sabi niya doon, magsitangis kayo. Sabi ko, ayoko nang yumaman. Kasi ang kapalit naman ay pagtangis. Amen po ba? Pero kailangan nating maintindihan ngayon sa pinag-aaralan po natin, James is not talking about rich people in treasures or in money. Amen po ba? Kasi kahit ako, masasabi kong gusto ko kung nanaisin ko na natatandaan ko po nung dumating po ako sa Philippine Holy Joy Church. Yung mga miyembro po namin, amen po ba? Testimony na rin po ito. Yung mga miyembro po namin doon sa Las Piñas, paparada, bulok na tricycle. Paparada, bulok na owner. Ano ba yan? Ang laki-laki ng church, ganyan naman. Sabi ko, Lord, let all our church members will have a car. Magkaroon sila ng sasakyan. Kaya sabi ko, darating ang araw, paparada dyan lahat, mga miyembro ng iglesia, may kanya-kanyang sasakyan. Alam niyo po, nangyari. Hindi na po namin alam kung saan ipaparada ang mga sasakyan ng mga membro dahil sila halos lahat meron ng sasakyan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya naniniwala ako na kayang ipagkaloob ng Panginoon. Ngayon sa bunga, masasabi natin, di ba, unti-unti na rin. Amen po ba? Sa Putlan, unti-unti na rin nagkakaroon ng sasakyan, di po ba? Dati bisikleta lang kayo. Pero tingnan nyo, nagkakaroon na rin ng mga sasakyan, yung mga taga-Putlan. Hallelujah. Yung mga pastors natin nga nandito, wala yung mga sasakyan ngayon, baka naman. Hallelujah. Pagdating ng araw, magkakaroon din sila ng sasakyan. Amen? Pero hindi po yung tinutukoy po ng salita ng Diyos dito na mayaman. Hallelujah. Na maintindihan nating mabuti, mga minamahal ko, that He's talking about our spiritual status as true believers. Ano ba yung kalalagayan po natin sa kasalukuyan? Amen po ba? Kasi di ba pag nagbabasa tayo ng Biblia, mas malayo ito doon sa mga bagay na literal na sinasabi po ng sanlibutan. Amen? Ang tinutukoy po dito yung kalalagayan nating espiritual. Ano ba yung nagmamanifesto sa buhay ng bawat sa atin ngayon bilang mga mananampalataya? Yung bang buhay na na kay Kristo at kaysa ni Kristo ang nakikita sa bawat sa atin na punong-puno ng kapakumbabaan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng paglilingkod ng puso at isipan para sa Diyos. O bagamat nandito tayo sa loob ng iglesia, punong-puno tayo ng kataasan o punong-puno tayo ng kayabangan. Amen? Kaya diba, ang mga Israelita po, kung titingnan po natin, they are the poorest among the poor. Bakit? Unang-una, wala silang sariling bayan. Mapalad po ang Pilipinas. Kahit na inaagaw po ang Spratly Islands,
inaagaw yung ating West Philippine Sea. Mas mapalad pa rin tayo dahil nakawin man sa atin ang dagat, meron pa rin tayong sariling lupain at yun ay ang Pilipinas. Amen? Pero alam niyo po ba ang Israel? Simulat sa pool, wala naman silang sariling bayan. Isipin niyo mabuti. Kaya di ba, sino po dito ang nanood ng Miss Universe, Miss Grand? Sino po dito yung nanood ng beauty contest this year, 2025? Si Miss Palestine at saka si Miss Israel nag-iirapan sa stage. Alam niyo po kung sinong nasa gitna ni Israel at saka ni Palestine? Si Philippines. Nakita ni Miss Philippines na iniirapan ni Palestine kasi nga sila yung umagaw eh. Amin po ba? Sila po yung nawala ng bansa dahil sa Israel. Ganon kahirap ang Israel. Amin po ba? Pero alam niyo ang pinangako ng Panginoon sa kanila, you will reap you will harvest the things that you did not reap. You will, sabi niya dito, you will live in a house that you do not build. Sabi niya, titira kayo sa isang bahay na hindi nyo itinayo, aani kayo sa mga bunga na hindi nyo man itinanim. Hallelujah! So, napakapalad. Masasabi ba nating mapalad ang mga Israelita? Amen! I am talking to you, literally, pinagpala talaga ng Diyos ang Israel. Hallelujah! Biro mo saan ka nakakita na ang Israel, nung tinirahan po nila na Kanaan, isang buwig ng ubas, 2 tao ang nagdadala. Di ba? Yung kinuwento ni Pastor Jong sa atin, sa Israel pala, kapag hapon na, pinamimigay na lang ang prutas. Halimbawa, nagtinda yung Israelita ng prutas, hindi na ubos, pinamimigay na po yun sa hapon. Hallelujah. Kasi sagana sila sa lahat ng bagay. Amen. Dito po, bulok na, pinagbibili pa. Tama? Mali? Amen. Bumibili ka na ng Sones. Amen. Kala mo, nilalagay sa plastic, matitino. Yung pala, mandaraya, yung Pilipino. Sana all. Hallelujah. Kaya doon, may kita natin, they were so blessed. Pero, tignan niyo po, nung pinagpala sila ng Diyos at ibinuhos ng Panginoon sa kanila, yung land of flowing of milk and honey, ano po yung naging kanilang kalalagayan sa harapan ng Diyos? They became really boastful. And they turned back to God. Sila po'y tumalikod sa Diyos. Imbis na kilalanin nila ang Diyos, di po ba? Parang si David, parang si Solomon. Amin po ba? Ang sabi ni Solomon, sundin mo ang utos ko sa iyo, katulad ng pagsunod ng ama mong si David. At first, sinusunod niya. Pero anong nangyari later on? Nagkaroon siya ng asawang 1,700, di ba? 700 plus 300 na babae niya. So 1,000 po yung kanyang naging asawa. At ang masakit po dito, wala nang problema because a king can really marry many. Ang isang hari po pwede mag-asawa ng marami kasi hari nga siya eh. Pero nung naging problema po ni Solomon, hindi po yung maraming asawa. Ang naging problema, yung naging asawa niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, he also worship idols. Yun ang naging masama. Na-compromise, nahawa siya dun sa mga asawa niya. Kasi mahal niya eh. Kailangan niyang gawin ko ano yung ginagawa. Ganun. Yung nangyari kay Solomon, it is an example of what Israelites is. Ganun ang Israelita. Naging mapagmalaki sila sa harapan ng Diyos. Amen? Imbis na kilalanin nila ang Diyos at sambahin lamang nila ang Diyos, tumalikod sila at naghanap sila. Actually, di ba? Sinamba nila si Baal, sinamba nila si Jezebel, sinamba nila si Astaroth. Amen po ba? Kung ano-ano'y sinamba po nila. Kaya nga, nagagalit ang Diyos sa kanila. Hallelujah? Ganon sila nagmalaki sa harapan ng Panginoon, even though they became rich in their physical aspects, but they were poor in terms of their spirit, spiritually. Kaya di ba anong request lang sa kanila ng Panginoon? Come back to me. Come back to me. Hindi sila makakabalik sa Panginoon hanggat hindi nila nararamdaman, wala talaga silang kakayanan. Lahat po tayo, descendants of Abraham. Amen?
Di ba natatandaan niyo po ang sabi po ng ating Panginoon, time will come, maraming uupo na kasalo, amen po ba, doon sa hapag ng kainan na hindi po galing sa lahi ni Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing to others. Alam niyo po ba yung pagpapala na yon umabot sa atin? Alam po ba yung tunay na pagpapala kay Abraham? He's really our father of faith. Binigyan siya ng tunay na pananampalataya. At dahil nanampalataya si Abraham, at iyon yung pagpapala na tinamo ng bawat sa atin ngayon. Hallelujah. Kasi po, kung titingnan po natin, Abraham, di ba binanggit ni Pastor, na si Abraham at ang tatay niya, anong trabaho? Gumagawa ng rebulto. Pero hindi lang sila gumagawa, they also worship. Wino-worship din po nila yung idols na kanilang ginagawa. Amen? Pero, kung titingnan po natin, sa kabila ng bagay na yon na nangyari kay Abraham, tinawag pa rin siya ng Diyos. Kaya di ba anong command ng Panginoon kay Abraham? Leave your hometown. Leave your family. Kasi nga, hindi pwede siyang manahan doon kung titira po siya nakasama ng kanyang mga magulang at isasama niya yung kanyang mga magulang dahil ang trabaho ng tatay niya ay gumagawa ng Diyos-Diyosan. Kahit saan pumunta yan, parang karpintero yan eh. Kapag ang karpintero nakatira sa Karanglan, lumipat sa Manila, hindi naman magbabago yan eh. Karpintero pa rin yan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, iwanan mo. So, Abraham was being called. Tinawag po si Abraham. And he crossed over. Sabi po, kanina pinag-aaralan po natin crossed over. Sabi ko, Lord, oo nga, lahat sa Biblia, Israelites people, para marating nila ang Kanaan, they need to cross over. Sabi, namangha ako dun sa salita ng Diyos. Nagkataon ba yun talaga? Na lahat po ng tinatawag ng Panginoon nasa kabilang ilog? At kailangan tumawid ng ilog? Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, kailangan mong tumawid ng ilog. Bakit kailangan tumawid? Kailangan mo mabautismuhan. Kailangan mo munang mamatay. Hindi ka makalalapit sa Diyos kung hindi ka mamamatay. That is really the standard of God. We need to die first in our old self in order for us to come to God. Kasi kung hindi tayo mamamatay sa ating lumang pagkatao, hindi tayo magiging kwalipikado na lumapit sa ating Diyos. We need to cross over. Yung mga nabautismuhan kaninang hapon, amen po ba? Dumating na sa pagkakataon na kayo'y nag-cross over. Amen? Sana lumago yung pananampalataya ninyo. Hindi lang kayo nabautismuhan sa tubig. Amen po ba? Kundi namatay talaga kayong kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At nung iniyahon kayo kanina ng mga pastor na nagbautismo sa inyo, iniyahon kayo na ngayon ay kaisa ni Kristo na mabuhay na para kay Kristo. Hallelujah. Because all of us here, tignan niyo po, di ba? Para maging lubos tayong mananampalataya, lahat tayo kailangang mabautismuhan. Amen? Hindi ka pwedeng tawaging mananampalataya kung hindi ka nabautismuhan. Amen po ba? Actually, kapag ikaw hindi pa nabautismuhan, wala kang karapatang humawak ng instrumento sa church. Amen. Hindi ka nga pwedeng mag-communion eh. Tapos yung pa kayang hahawak ka ng instrumento at ministeryo sa loob ng iglesia? Hindi pwede. Everyone who believes in the Lord, di ba sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay dapat mabautismuhan. First, you believe. Then, you need to be baptized. Hallelujah. Kaya, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at ikaw ay sinasabi mong mananampalataya, you need to experience water baptism. That is really our decision. Magdidesisyon tayo, Lord, from now on, I will not live by my own, but I will live in Christ. That is baptism. I will die and let Christ lives in me. Yun po yung tinatawag na. Kaya, kung titingnan po natin, di ba, Israelites before, when they were called,
Amen po. Nung tinawag ng Diyos ang mga Israelita, galing po sa Ehipto, kailangan po nilang makarating ng Kanaan. Iniisip ko, sabi ko, Lord, natatandaan ko, nung nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, actually, galing na dun sila eh. Amen? Galing na sila sa Kanaan. Yung lahi po ni Jacob na magkakapatid, na kasama pa nga si Jose, saan sila nakatira? Sa Kanaan. Sino ba nauna? Si Abraham o si Moises? Hala, parang nagtaka pa kayo sa tanong ko ha. Sino nauna? Si Abraham, si Moises? Ayun, hallelujah. Pero, tignan niyo po, si Abraham, unang nakarating sa Kanaan. Amen? Nandun na sila eh. Pero, tignan niyo po, nung nagkaroon ng tagutom sa Egypt, saan lang may pagkain? Only in Egypt. Kaya sabi ni Jacob sa kanyang mga anak, pumunta kayo sa Egypt. Amen. Magdala kayo ng, di ba yung pambili nila? Magdala kayo para bumili ng pagkain. And they traveled for only 11 days. Sabi ko, Lord, hindi mo naman binanggit na tumawid sila ng dagat eh. Ako pinagtataka. Ikaw, hindi mo naman talaga sila. Amen. Nagbasa po ba kayo ng Biblia? Nabasa niyo po ba yon? Nung bumili po sila ng pagkain sa Egypt, tumawid ba sila ng dagat? May dala nga silang ano eh. Amen po ba? Walking lang sila eh. Sabi ko, paano nangyari yon? Bakit nung pumunta na sila from Egypt to Canaan, parang ang bigat, parang ang hirap? Because of stubborn heart. Hallelujah. Mahihirapan talaga ang isang tao, mahihirapan ang isang nilikha ng Panginoon na sumunod sa Diyos kapag mayroong katigasan ng puso. Kaya sabi ko, Lord, di ba, kaya nga, naging maliwanag sa atin, hindi nagkataon. Talagang dinala sila, God lead them in the Red Sea. Isipin nyo mabuti, God lead them in the Red Sea. Tingnan nyo sa Red Sea, wala na silang magagawa. Sa harap nila, dagat. Sa gilid at gilid nila, bundok. Sa likod nila, mga parao. Mga tauhan ni Paro para patayin sila. Ngayon, saka pupunta? Tingnan mo, di ba? Saka pupunta? Wala ka nang tatakasan. Pumunta ka dito sa bundok, mamamatay ka. Pumunta ka sa dagat, malulunod ka. Babalik ka pa ba ng Ehipto? Ay, yan na yung pumapatay sa'yo. Anong sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa mga salita, sabi kay Moises, sabihin mo sa mga salita, wala silang gagawin. Pero, itatawid ko sila. Hallelujah. Itinawid sila ng Panginoon. Yung pagtawid po nila, according to 1 Corinthians chapter 10, it is baptism. Hallelujah. Kanina, sina Pastor Oliver salamat sa Diyos. First time. Amen. Sa mga camp na ganito, laging ako yung nakababad. Ako lagi yung sila nakatingin lang, gitara lang si Pastor tapos si Pastor Arcel, si Pastor Norman, ang panood lang sa akin yan, kasi hanggang sa mga alay ka, Pastor Manny, minsan 70 nga parang hindi ko alam kung tinatawanan ako ng mga yan, kawawa na si Pastor Manny, kaya, pero kanina, bago iyon sinabi ni Pastor Jong, sinabi ko na yun kay Pastor. Opo. Sabi ko, Pastor Oliver, kayo ni Pastor Arcel ang magbautismo. Kala niya nagjo-joke ako. Sabi ko, totoo ito. Tapos kanina nga biglang in-announce, wala po kami, wala pong usapan. Sabi ni Pastor, ngayon, ang magbabautismo, si Pastor Oliver at Pastor Arcel. Nagulat din ako. Diba, sabi ko sa'yo? Kanina, habang sila po ay nagbabautismo, nung una, nakita ko si Pastor Oliver hindi nababasa, hanggang dito lang. Kilala ko si Pastor Oliver, kapag ganitong malamig, no shower. Habang nagbabautismo siya, nung una, pag nagbautismo, hindi naman siya nabasa, okay lang. Habang tumatagal, kasi mga 13 mga 13 yung babautismo, hanggang dito na. Amen. Nagbautismo siya kay Sasa. Si Sasa po, apo ng ating worker. 120 pounds yata. Nakita ko nung nilubog niya yun pati siya lumubog Kaya nung kumakanta ko ng I surrender, gusto kong tumawa kasi nakita ko si Pastor Oliver, basang-basa sa ilog.
Sabi ko, na-experience nila kung paano mababad. Amen. Nakakangalay kaya magbautismo. Alam niyo po ba na kapag nababautismo ka ng marami, kasi nasabi ko sa konti na lang maging panalangin ito, nangangawit na ako. Minsan nga, aminin ni Pastor Oliver, meron siyang binautismo na hindi niya tinanong, nananampalataya ka ba kay Kristo? Yung iba, meron siya tinanong. Kasi kung gumuo, tinanong niya to. Pero yung isa, hindi niya tinanong eh. Sabi ko, nakalimutan na niya kasi nanginginig na siya eh. Hallelujah! Kaya sabi dito, nakita ko, sabi ko, Lord, it is not accident. It is really your will. Kalooban mo talaga na iharap sila doon sa dagat na pula so that they will be baptized. At nakakahangang Panginoon, nabautismo sila sabay-sabay. Hindi nangalay. Sabay-sabay. Habang nagmamarcha po sila sa tuyong lupa, di ba tuyong lupa yun eh, sabi dry land. Habang magmamarcha po sila, they don't even know that they are being baptized. Ngayon mapalad po tayo, pag nabaptize tayo, alam natin. Amen? Meron po ba sa inyong nabaptize na tulog? Pag-isip, nabaptize na ako? Wala po. Amen? Lahat tayo, alam natin ang bautismo. Kaya, naintindihan ko mabuti, bago nila manahin, di po, bago nila manahin ang Kanaan, hindi lang sila tumawid sa dagat na pula, kailangan nilang tawidin ang Ilog Jordan. Sino na lang po ang natira sa Ilog Jordan? Kaunti na lang. Joshua and some, di ba? Kaunti na lang. Kaunti na lang yung tatawid doon. Kasi nga, sila stubborn, matitigas ang ulo, nangamatay sila sa... Amen. Kaya kapag matigas ang ulo nyo, mauna kayong mamatay. Kasi nakita natin, they all die. Di ba sabi ng Panginoon, nalipol sila sa lahat. Doon sa ilang, sino na lang ang natira? Yung mga ipinanganak. Yung walang alam. Amin po ba? Walang alam sa Diyos-Diyosan. Walang alam sa ibang Diyos. Amin po ba? Yung ipinakilala lang ni Josue, ang kilala nilang Diyos. Amin po ba? Ngayon, sabi niya, tawirin niyo ng Jordan at angkinin ninyo ang Jordan. Alam niyo po ba? Nakakalungkot, di po ba? Because at that time, si Caleb po kasi, amin po ba? Alam niyo po ba kung anong nangyari kay Caleb? Di ba Joshua and Caleb is the two people na natira doon sa Tiktik? Amin po. Anong nangyari kay Caleb? Si Caleb po ang nagmana ng Jordan. Amen? Nung una po, nakakalungkot na si Caleb po na naging matagumpay sa kanilang pagtiktik sa Kanaan, ay naging matagumpay po siya. Pero dumating ang araw ng kanila pong aariin na yung mana nila, ayaw na, ang pinakiusap ni Caleb, pwede bang ibigay mo na lang sa akin ng Jordan? Anong pakiusap ni Joshua sa kanya? Ibibigay ko sa iyong Jordan, pero samahan mo muna kaming tumawid at makipaglaban. Tama? Hallelujah! Kasi kailangan lahat ng mga nanampalataya lumalaban. Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, bawal ang duwag. Yung mga mananampalatayang sumusuko na, hindi pa man labanan, sumusuko na, bawal yan. Hallelujah! Bawal yan. Kaya dito, sabi ng Panginoon, amin po ba? Hinayaan ng Diyos. Pinatnubayan niya yung kanyang bayan at inari po nila yung Kanaan. Hallelujah. Inari na po nila yung Kanaan. And we need to understand our situation. Kailangan nating maintindihan ngayon itong pinag-aaralan ng bawat po sa atin. Because that Kanaan, alam niyo po ba, whether you understand now or not, Kanaan is the spiritual church. Bakit? Kanaan is the flowing of milk and honey. Nasaan ba milk and honey? Nasa church. Tama? Nandito talaga ang flowing of milk and honey. Di ba sabi nga ng Panginoong Jesus, na once you have filled with the Holy Spirit, sabi niya dito, water will come out. Flowing, overflowing in you. Hallelujah. Kaya, this is really Kanaan. Pero bago natin nadating ang church, naintindihan niyo po ba? Bago tayo naging kabilang sa church, tumawid muna tayo.
Hallelujah? Tumawid muna tayo. Cross over. Kasi kung di tayo magko-crossover, hindi natin mararating yung flowing of milk and honey. But the problem is, even though there is a milk, we don't want milk. Pinangangaral ang salita ng Diyos, pero maraming mananampalataya, they are not interested about the Word of God. Amen? Only few. Kaya nga diba, nakakalungkot na some other churches, maraming mga iglesia, kakaunti lamang ang salita ng Diyos. Inuorasan 20 minutos. Pag kayo po umattend ng Baptist Church, ang Baptist Church po, ang pinaka-length po ng preaching doon, 20 minutes. Hindi po pwedeng mag-30, only 20 minutes. Ayaw nila ng mahaba ang sermon. Ayaw nila. Ang gusto nila maikli lang. Sa ibang church naman, ang pinakamahaba, praise and worship. Pawis na pawis, amen po ba? At pagod na pagod sila. Amen. Kaya yung mga praise and worship, pagkatapos nila magpaawit, lumalabas, nagpapahangin. Babalik na lang yun kapag sinabi ng pastor, umawit nga po tayong sabay-sabay, tumayo tayong lahat. Ayun, kita mo yung mga praise and worship, naglulusotan kahit saan, sa mga backdoor, amen po ba? Kasi wala sila sa loob ng church. Pero ang Philippine Holy Church, hindi ganyan. Kapag ganyan ang mga awit, alisin nyo na sa praise and worship. Because she's not interested about the Word of God. Hindi natin kailangan ng praise and worship team na ayaw sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Gusto nyo lang ba dancing and dancing? Kaya tingnan nyo po, kapag nagpapaawit po ako nasa huli, kasi kailangan mauna muna ang salita ng Diyos bago tayo. Amen po ba? Bigyan natin ng kasiyahan at kaluguran ng Panginoon sa ating buhay. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Kaya yun yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Hinahangad ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. God wants. Amen po ba? Kaya nung nakarating na po sila doon sa Kanaan, anong sabi niya doon sa Deuteronomy? Kaya't inyong sundin ang buong utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas at kayo'y pumasok at ariin ninyo ang lupain na inyong tatawirin upang ariin. Deuteronomy chapter 11 verse 8. Ang hangarin ng Panginoon dito sa mga salita nung nakarating na sila sa Kanaan, sundin ninyo ang aking mga utos. Ang problema, sinunod ba talaga ng mga salita ang utos ng Panginoon? Di ba sabi ang unang utos sa kanila, patayin, itaboy nyo lahat ng mga nakaninirahan sa Kanaan. Ilang tribo ang meron doon sa Kanaan? 7 tribes. Pero alam niyo po ang ginawa nila? Yung iba, nag-iwan ng mga dalaga para mapangasawa ng kanilang mga binata. Yung iba naman po, nagtira ng mga malalaking katawan na lalaki para taga-igib. Opo, ginawa talaga nila yan. Pero ang utos ng Panginoon sa kanila, itaboy nyo silang lahat. Bakit? Sapagkat sila'y magiging tinik sa inyong lalamunan. Pero hindi nila ginawa. That's why, there is problem with Israelites when they are living in Canaan. Kasi hindi na nga nila itinaboy eh. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, alisin lahat natin yung ating mga nakatira sa atin. May tinitira pa ba kayo sa mga nakatira sa inyo? Ilan ba ang nakatira dyan? Baka pag kinas out kayo ng demonyo mamaya, sasabihin ng demonyo, bakit nung sinabi ko lang cast out demons ngayong gabi, nag-comment na kayo. Baka pag kinasaut ng demons mamaya, ikaw demonyo, lumayas ka sa kanya. Sino ka? Anong pangalan mo? Marami kami. Pulutong. Hallelujah. Because di ba? Kasi ganun ang ginawa ng mga Israelita. Hindi nila pinalayas lahat. But if you will review what God promised, amin po ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, this land is flowing of milk and honey. Hallelujah. Ang Kanaan po, may tuturing natin parang Garden of Eden. Garden of Eden is what? Garden of Eden, you will only live by the Word of God. Do not eat the fruit of the knowledge of good and evil. Huwag mong kakainin yon. Bakit? Isa lang ang pagkain mo. Because at the time,
Di ba sina Adan at Eva at that time, they are living in spirit, soul, and body. Amen? Nung nandito sila sa Garden of Eden, they are living in their spirit, soul, and body. Ang sinong nananaig sa kanila? Spirito. Dahil sa spirito, hindi nakikita ni Adan, hindi nakikita ni Eva na bold sila. Hindi po niya nakikita. Tayo alam natin na wala silang saplot. Pero silang dalawa, hindi sila nagkakaalaman. Pero, nung kinain nila yung bungang ipinagbabawal, their eyes will be open. Nakita nila. Kaya agad silang gumawa ng kanilang sariling takip. Sabi ng Panginoon, nasaan ka? Nandito po ako, nagtatago. Bakit ka nagtatago? Kinain mo ba ang bunga na ipinagbabawal? Sabihin po ba natin hindi alam ng Panginoon na kinain niya? Alam ng Diyos because God is all-knowing God. Pero alam niyo kung ang sikreto doon, gusto ng Panginoon aminin natin sa Kanya kung anong nagawa nating kasalanan. Hallelujah! Amen? Kaya dito, masasabi po natin, amen po ba? Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya doon, manabig kayong lahat sa gatas na spiritual. The milk. Nasaan ang milk? Nasa sanlibutan ba ang milk? Wala po. Nasa church. Hindi pwedeng ipahayag ang salita ng Diyos sa sanlibutan. Tatapakan lang nila, itataboy lang nila, sisipain lang nila. Pero saan pwedeng ipahayag ang salita ng Diyos? Only in the church. But the problem is, yung mga taong nasa loob ng church, para na rin nasa sanlibutan, ayaw ng salita ng Diyos. Kaya natutulog sila ngayon. Sabihin mo naman sa katabi mo, hindi ako natutulog. Nakapikit lang. Sabi ng isang kapatid sa akin, Pastor, sobra ka naman sa akin, hindi ako natutulog, nakapikit lang. Hallelujah. Pero nung tinanong ko sa kanya, anong itinuro ko sa'yo? Natatandaan ko itinuro mo, hindi ko lang masabi sa'yo. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, pag inaantok kayo, pumunta lang kayo sa gilid. Hindi nakakahiya yan, mas nakakahiya po, inaantok ka, tulog ka na. Yung katabi mo, tignan mo, nahahawa na rin. Patagal pa ito ay matatapos. Di ba pag night of grace, mga 11, 12. Oh, di ba? Nasa 8:35 pa lang tayo. So meron pa tayong 3 oras. Revelation chapter 10, verse 10. Amen po ba? Pahayag kabanatang 10, sister. Sabi niya dyan, at kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng... Ano po yung aklat na yun na kinuha ni John? John the Beloved, it is the Word. Ano daw yung salita? Pulot. Anong sabi ni Peter about the Word? Milk. Hallelujah. Amen. Kasi totoo naman, di ba? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, do you think Word of God is very important for you? Hindi, di ba? Hindi. Wala. Kaya nga wala tayong seed eh. Walang naitanim sa atin. Amen? Kasi hindi tayo pwedeng taniman. Hallelujah. Nasaan na po ba tayo? Matabang lupa? Mabatong lupa? Madawag na lupa? Nasaan na po tayo ngayon? Kasi kung di pa tayo matabang lupa, tinatanggap natin ang salita ng Diyos ngayon, pero nadadagit, natatalo. Kaya sabi dito, it is not just a place of Egypt which is overflowing of water. Sabi niya po, kapag tinignan natin ang background of Egypt, amen po ba? Yung mga historian dito, yung mga alam ang kasaysayan, ang Egypt po ay katulad po ng Pilipinas. Ang Egypt po, bagamat nasa kalagitnaan po siya, kasama po siya doon sa Middle East, di ba? Middle East country. Pero nakakahanga po ang Ehipto. Alam niyo kung bakit? Napapaligiran po siya ng tubig. Nile River. Sino po yung nakakaalam ng Nile River? Ano po ba ang kasaysayan ng Nile River? Pinaka-mahabang. The longest river. Kaya po, sa Egypt po, mga minamahal ko, kapag naghukay po kayo doon sa paa lang, hukayin pong ganyan, nakakaisang dangkal ka lang, may tubig na lalabas. Hallelujah. Di ba? Kaya doon po, hindi mahirap magtanim. Kasi, di ba? Pero alam niyo po, ang Kanaan, hindi po. Mahirap ang tubig. Bakit kaya mahirap ang tubig doon? Kasi, ang hinihintay lang po nila doon, ulan.
Ibig sabihin, nung nakarating po sila sa Kanaan, wala silang ibang aasahan, hindi yung tubig sa lupa, kundi yung tubig na ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Diba? Water is word. Amen? Tayo rin ang mga anak ng Diyos na nandito. Di ba minsan nahirapan tayong idig? Di ba kanina, di ba sabi ni Pastor Roy sa atin, sa salita ng Diyos kanina, it is really a parable. It is really a mystery. Kaya, yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia, tignan nyo po, kapag nakikinig ng salita ng Diyos, yung iba nakanganga, yung iba nag-iisip, ano kaya yung ibig sabihin ng sinasabi ni Pastor? Ano kaya yung ganito? Bakit yung iba naiintindihan? Bakit yung iba nag-aamen? Yung isang nag-iisang oras na ako nakatayo dito at nagsasalita, wala pa rin naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi ni Pastor about the Nile, about ganito. Hindi pa rin niya intindihan. Why? Because really, you need to dig. Pero naniniwala tayo, kapag umasa ka sa Panginoon, God will pour out your Spirit. His Spirit to you. And the Holy Spirit will remind you about the Word. Yan ang pangako ng Panginoon. I will send my Holy Spirit to you to remind you and to teach you about the truth that I have spoken to you. Hallelujah. Kailangan ka, nasa church ka, umaasa ka sa Diyos. Amen. Habang tinaniman ka ng salita niya, Diyos, walang tubig eh. Amen po ba? Sino magbibigay sa iyo ng tubig? Yung ulan galing sa Diyos. Kaya di ba sabi nila, rain is a blessing. Amen? Pero sa matatanda, rain is a sickness. Amen? Tingnan niyo po yung mga natin, no? Mga nakakulong. Alam niyo ba kung bakit nakaganyan yung mga yan? Ayaw maambunan. Hallelujah. Amen? Pero sa totoo lang, that is really a blessing for us. Amen. Pag tinanong niya sa doktor, ang maulanan ba, magkakasakit ka? Hindi, actually, sasabihin ng doktor, hindi naman. Pero dahil sabi na matatanda, kapag naambunan ka, sisipunin ka. Kaya yung mga worker namin, hindi ko maintindihan, saan kayo pupunta sa Baguio? Meron na kasing sa Leeg, meron pa dito. Nung kumain kami sa restaurant, isang worker namin parang pupunta sa sa Alaska. Balot na balot. Yung pala, giniginaw sa aircon sa loob ng restaurant. Amen? Amen? That's why, sabi ko, Lord, kapag ikaw pala tumira sa Kanaan, talagang maghihintay ka ng ulan galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang aasahan mo ay ang ating Diyos. Diba kaya pala sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang umaasa sabi mo nga sa katabi mo, umasa ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, amen po ba? Pag nandito ka na sa church, amen po ba? Di po ba? None of us here will understand the Word of God through our own knowledge. Kami po, bilang mga pastor, hindi namin naintindihan ng salita ng Diyos kasi marunong kami, dahil bihasa kami, dahil valedictorian kami. Amen po ba? Hindi. Pero, naniniwala ko na naintindihan ko ang salita ng Diyos because of God. Because of His Holy Spirit. Kaya kung hindi ka mananalangin na maintindihan ng salita ng Diyos, you will never understand about the Word of God. Pero matigas ang ulo mo eh. Umaasa ka na, kala mo, napakadali lang. Kasi ganito yung mananampalataya, nagre-reklamo. Alam ko rin yung sinasabi ni pastor na yan. Okay, alam mo. Pero sabihin mo doon sa kapatiran niya na, alam niya rin yung sinasabi ni pastor, ikaw nga mangaral ngayon? Ayaw nila. Kasi naniniwala tayo kapag nandito na sa pulpito, hindi na ako ikaw magsasalita, kundi ang Panginoon na magsasalita para sa kanila. Amen? Before I became a pastor, na bago po ako naging pastor, manggagawa din po ako ng church. Sabi ko, Lord, bakit ganito mangaral ang pastor namin? Paano niya naintindihan ang salita ng Diyos? And then, sabi ko siguro, nung nag-aaral siya ng Bible school, ganito, ganyan, marunong talaga siya. Pero alam niyo po na kahit na pumunta na ako ng Bible school, ang hirap pa rin unawain ang salita ng Diyos. Then, unless I really bow myself before the Lord and ask Him, Lord, Ikaw ang tumulong sa akin. Ikaw ang gumabay sa akin para maintindihan ang salita ng Diyos.
When I interpret our pastor, pag in-interpret ko si pastor, huwag niyo pong isipin matalino talaga si Pastor Manny. Hindi po ako matalino. Opo, mas bobo po ako sa inyo. Pero hindi ko rin maintindihan yung sarili ko kapag nag-i-interpret pa ako kay Pastor Jong. Unang salita pa lang niya, bumubulong na kagad sa akin. May binubulong na kagad sa akin ng banal na spirito. Ganito ang sasabihin niya, ganito ang ipapaliwanag niya. Maniwala kayo't hindi. Hindi po ako talaga yung nagsasalita. Once na nag-interpret ako, kahit ako nagugulat ako, bakit naiintindihan ko siya? Sometimes nga, nagulat ako, nagko-Koreano siya, naiintindihan ko. But I do not know about Koreans. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, sabi ko, Lord, parang napakabilis. Sasabihin ko po sa inyo, hindi sa pagmamayabang, iba po ako sa interpreter. Sa mga interpreter na nakita ko. Pero pag nag-i-interpret po ako, sabi ko, Lord, hindi ako marunong, pero bakit ganito? Minsan lalo na po kapag nag-iba po yung interpreter ng English, ng Korean to English, kinakabahan na po ako niyan. Sabi ko, Lord, paano to? Iba na naman yung interpreter. Lalo na nun, pasapasa, si Jiwon, tapos si Jiung, tapos pupunta si Jim Yong. Iba-iba po yan eh. Iba-iba yung ano nila, grammar. Mahirapan ako, sabi ko, Lord. Pero nakakatuwang isipin, once na nag-interpret ako, boy, napapadali. Naalala niyo po ba yung magaling na English mag-English na Koreano? Pastor Shin? He's really very good in English. Grabe, slang pa nga minsan. Pero alam niyo po ba na kapag nagsasalita siya, naiintindihan ko. Why? It is because of the Holy Spirit. Kaya tayo din na nandito, ikaw na nandito ngayon, para maintindihan ng salita ng Diyos. If you really want, kung gusto mo talagang mataniman ka, kung gusto mo lumago yung itinatanim sa'yo, you need to pray very hard. And then ask the Lord, Lord, I am waiting for your rain. Amen. Hallelujah! Amen. Kaya yung mga tatakot sa ulan, hindi na kayo matatakot ngayon. Amen. Amen? Wala na tayong takot sa ulan. Hallelujah! Amen? Actually, nagkakasipon tayo kasi mahina ang baga natin, hindi mahina ang ulo natin. Anong kinalaman ng dumbunan mo sa baga? Connected ba yan, dalawang yan? Hallelujah, hindi po. Actually, ganyang kalaki ka na, may bumbunan ka ba? Ha? Si Sepi nga, ang laki-laki na. Sabihin na natin, si Yobel ba, meron pang bumbunan? May ano pa siya dito, malambot? Wala na. 6 months na yan eh. Wala na? Meron pa. May konti pa, no? May konti pa. Buti yun. Maniniwala ko may bumbunan. Dapat talaga yun, medyo sobreruhan. Ikaw. Ang tanda mo ng butakan, naniniwala ka pa na may bumbunan ka? Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka ng bumbunan. Amen? Praise the Lord. That's why we are waiting for the rain of the Lord. Sa gabi ito, kailangan mong hintayin yung pauulan ng Panginoon na pangunawa sa'yo. Hindi ka mapayag na uwi ka na hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos. Sabi po dito, lumapit kayong mayayaman. Ano niyo po ba yung sinasabing mayayaman dito? These are the rich in spirit. Yun na nagmamayabang, nagmamalaki, alam niya na lahat, naintindihan niya ng lahat. Pero hindi ka tatanggapin ng Diyos kung napakataas mo. Sabi nga kanina, di ba? Nakakatuwang isipin, isa lang yung mensahe ng Biblia. Anong daw mensahe ng Biblia? Yung nakinig kaninang hapon. Ano daw ang tunay na mensahe ng Biblia? Ano daw ang mensahe ng Biblia? That you may be increased and I will be increased. Di ba? Na tayo daw ay maibaba? Sinong may tataas? Ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, itaas mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah! Kaya lahat tayo umaasa lamang sa Diyos. Wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa. Nung dinala tayo dito ng Panginoon, hindi tayo dinala dahil marurunong tayo. Wala nga tayong alam eh.
Amen? Actually, maraming mga mananampalataya, isa lang bersikulo ang naalalaman ngayon. Dalawa pala. Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At yung isa, Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na, tama, mali! Ang tandaan mo na sa pananampalataya, yan pa rin ang alam mong verse. Alam niyo po, walang problema kung Matthew chapter 4, verse 4 ay talagang yan ang versikulo mo hanggang sa ngayon, 20 anyos ka na sa church, ganyan pa rin ang versikulo mo, John chapter 3:16, walang magiging problema. Ang problema, hindi mo naman intindihan kung ano ibig sabihin ng Matthew chapter 4, verse 4. Di po ba ginamit yan sa Deuteronomy chapter 8? Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kasi po, yung mga Israelita, naghahanap ng ibang pagkain. Pero ang tunay na pagkain ng mga mananampalataya, only Word of God. Amen? That's why we need to be poor in spirit. The church that stands firm in Christ are those people who are poor in spirit. Pag sinabing poor in spirit, Lord, wala akong magagawa. Wala akong alam. Di ba? Tignan niyo po. Lahat ba ng tinawag ng Panginoon marunong? Look at Jeremiah. Lord, I am just too young. Why do you call me? I am too young. Huwag mo sabihin bata ka. Akong bahala sa iyo. Lalagyan ko ng kapangyarihan ng labi mo. Di po ba? Tingnan niyo po si Isaiah. Ano po ang katangian ni Isaiah? Chismoso. Sabi niya, marumi ang aking dila. Ano ginawa ni Lord? Kumuha ng baga. Malima, ano marumi pala. Yan. Amen. Lahat nga ng chismosa magsabi ng amen. Kunin ang lahat ng baga doon. Matatapos ang worship service, Sir Francis, kunin mo yung shilling doon, wag ng baga. Yung sprayer. Lahat ng chismosa, sprayan natin ng apoy. Tignan ko lang kung di masunog yung dila na, wala na kayo chichismis. Hallelujah. But you know, he's really very weak. Joshua, di ba ba, Lord, wag akong pag-anuin mo sa Israel kasi matitigas ang ulo niyan. Pero sabi niya, magpakatabang ka at magpakalalaki. Amen? Hallelujah. Si Pedro, bakit siya tinawag ng Panginoon? He's just a fisherman. Ang alam niya lang tilapia. Di ba ba? Pag nanonood ako ng yung Jesus, yung kay Jesus, di ba? Lahat ng huli niya tilapia eh. Mukhang tilapia. Ano tawag sa English nun? Hindi. Anong English nung tilapia? St. Peter's fish. Di ba? John Paul. Call center. Di alam ang English ng tilapia. Di ba St. Peter's fish? Tama niya. Praise the Lord. Buti siya. Meron kang abogado. Totoo, di ba? Yun lang yung makikita natin na lagi niyang hinuhuli. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, simula ngayon, hindi ka na mamamalakayan ng isda. Gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Kaya huwag mong sabihin wala kang alam. Mas maganda yung wala tayong alam. Bakit? Aasa ka sa Diyos. Hallelujah. Mas maganda yung kapag nagpapaawit ka, kinakabahan ka. Bakit? Kasi alam mong wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Diyos. Amen? Mahirap kung tatayo ka dito, mayabang ka. Ipapahiya ka ng Panginoon. Di baling sabihin nila na, yung song leader ng Tagalas Piñas, ang sama ng ugali. Hindi ang sama ng boses. Hallelujah. Sobra kayong judgmental talaga. Kunin na nga yung baga doon, Sir Francis. Ano to talaga mga judgmental to, mga babata pa, mga judgmental na. That is really true, di ba? We need to be humble with the Lord. Kasi kapag di ba sabi nga ng Panginoon, ang sino man nagpapakababa, siyang itataas. Pero ang sino man nagmamataas, siyang ibababa. Sabi nga natin, oh my soul, have a poor in spirit. Oh my soul, have a poor in spirit. Oh my soul, have a poor in spirit.
Oh my soul, have a poor in spirit. Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Let us really wait upon the rain from God. Sa gabing ito, gusto natin mahintay yung tinatawag na ulan na galing sa Diyos. Alisin nyo na po yung sombrero nyo ngayon. Amen. Alisin na natin. Hindi literal na sombrero. Sometimes, di ba, may cover yung ano. Alam niyo po yung natanggal talaga. Ay, di ba ba? Okay. Gusto ko lang po maintindihan natin. Kapag ang isang tao mayabang, ano po yung palasak na sinasabi nila? Lumalaki ang iyong ulo. Amen. Ibig sabihin nito, hindi tayo dapat magwalaki. We need to remove it. Kung may kayabangan tayo, alisin na natin ngayon. Amen. Sabi ng mga Ilocano, mga payabyab. Amen. Alisin po natin. Bakit? Kasi ang kailangan ng Panginoon, yung mapagpakumbaba, the poor in spirit. That's why, really, tonight, aminin natin, Panginoon, kung wala ka, wala akong magagawa. Amen. And what I want is really for you to reign over my life. Yes. Ang gusto natin ngayon, maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos in these last days. Because if time will come, God, Jesus Christ will come. He will judge us. Because we became so rich. Amen. Di ba? Kaya nga, yung mayayaman, sabi ng Panginoong Yesus, may hirapang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Why? Meron silang ipinagmamalaki. Kaya kung may ipinagmamalaki ka ngayon sa sarili mo, alisin mo yung ipinagmamalaki mo. And then come before the Lord. Come and bow before the Lord. At sabi mo sa Panginoon, Lord, eto ako. Wala akong magagawa. Panginoon, eto ako. Wala akong karunungan. Panginoon, eto ako. Gusto ko makita mo sa akin na ako'y aasa lamang sa'yo. At ikaw ang maghahari sa aking buhay. I want you to stand up now. Hallelujah. Let us really surrender our lives. Amen. Gusto ko po na maging seryoso tayong sinusurrender natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Anong kung may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Move in our lives. Alam kong may magagawa ang Diyos. At kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sama-sama tayo. Please close your eyes and try to sing this. Kung may magagawa ang Diyos. Come on, church. Open your hearts. Alam kong may magagawa ang Diyos. At kung ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod. Alam kong may magagawa
we have heard about the Word of God tonight, ikaw na walang alam at tunay aasa sa Panginoon, nais ko na lumapit ka sa Kanya sa oras na ito. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ang tagal ko na sa church, pero nakikita mo pa rin sa akin ang pagmamalaki at pagmamalabis. But right now, I am coming to you in poor in spirit. Let me be in that deep and you will be. Panginoong Diyos ang maitaas. Church, ito'y hamon sa atin sa gabing ito. Lahat ng umaasa sa Panginoon, I'm inviting you to come and please step forward. Huwag tayong mahiya kasi gusto natin na makita ng Diyos na tayo po ay